Second quarter na nung pinasok itong si Jared Vanderbilt mga idol, ito po ang naging unang laro niya para sa LA ngayong season matapos ang pagpapa-opera niya nitong off-season. Almost 1 year din siyang hindi nakapaglaro para dito sa Lakers. Kamusta naman ang kanyang pagbabalik? Sa opensa muna tayo mga idol at ito lang din ang tanging basket niya this game. Ayan, nagbigay siya ng screen kay Lebron at dito wala naman siyang masyadong responsibilidad sa opensa. Ganun lang tamang screen at obserba. Masikip dito sa kaliwa kaya nag-fade na lang po si Vando dyan. Makikita natin na maluwag po dito sa may right wing at maaaring pumwesto dyan si Vanderbilt pero hindi naman din kasi siya gaanong shooter. 30% lang siya sa kanyang Lakers career. Kaya dito siya sa dunker spot kung tatawagin. Ang silbi niya dyan ay taga-abang ng drop pass kung may magpapasa man sa kanya sabay dakdak na rin, kaya nga dunker spot. At syempre, taga-flare screen dito sa tumatao kay Kinect para malibre yung pure shooter ng LA. Though tinira kasi ni Lebron to kaya classic Vanderbilt hustle din po ito, yung kumakaripa sa loob para makapag-offensive rebound. Pareha sila ni DFS na nakigulo dyan at narewardan nga siya ng una niyang basket this season. Makikita nyo muli yung hustling ni Vando dito. Kung hindi ka pamilyar sa kanya, mapapansin nyo yan pag pinapanood nyo siya, na lagi siyang nagtatry na kumuha ng offensive rebound. Pero hindi ito yung pinaka-impressive sa clip na ito kasi hindi naman niya nakuha yung bola at ayang naiwan na siya sa likod habang ang bola ay fina-fast break na rito ni Podziemski. Pero for some reason mga idol, biglang andito na rin siya sa harapan agad ni Moody at tuluyan nilang napigilan ang fast break ng Warriors. Trailing 3 na sana to ni Moody pero ayan siya na dinidikitan na ang shooter. Good defense to mga idol sa apat ng Lakers dito pero pinaganda palalo ni Vanderbilt dahil nastripan niya pa itong si Moody. Again dito, nahuhuli siya tapos yung bola ay andito na, sobrang layo na sa kanya. At sinasabayan niya rin kasi yung hustle niya nung defensive IQ rin niya kasi fast break naman to Hindi pa set ang depensa ng Lakers so pwede na lang niya kunin yung pinakamalapit na tao sa kanya at hindi siya magkaka-error doon. Kasi tignan nyo, itong dalawa ay nakakommit na kay Wiggins. Itong si AD, mukhang si Santos ang lalapitan kasi siya yung immediate na threat dyan. Si Vanderbilt, kasama na si Looney. Pero inobserbahan nga niya yung pangyayari, lalong-lalo na si Wiggins at saktong-sakto yung abang niya na sa labas pala ang pasa. Dito sa screenplay ni Steph at Looney makikita natin siya na tumatapat din kay Steph nung pagdaan niya sa screen. Syempre, shooter yan Basic defense lang naman po ito mga idol kung saan patuloy pa rin po ang paghabol ni AR dyan kay Curry. At naging magandang decision pa nga po ito sa LA kasi well contested ang jumper ni Steph. Kita niyo naman, medyo risky nga lang to sa parte ni Vando gawa nung iniiwanan niya si Looney na rolling na to the basket, no? Pero after ilang possessions, harap po ulit si Vando sa pick and roll defense kung saan lesser caliber shooter na si Dennis ang katapatan niya. Kaya iniba niya yung postura niya at nanatiling mababa rito para kung sakaling aatakihin siya ni Dennis ay makakasabay siya kasi nakatutok na nga siya kay Dennis Ang kagandahan dito kay Vando ay aware talaga siya sa depensa. Ina-ice na nila yung pick and roll at kahit iniiwanan niya ng saglit itong si Looney, aware pa rin siya na maaari siyang pasahan. And syempre mahaba rin siya. Ayan, na-check niya yung pasa. So gumagawa talaga itong si Vanderbilt ng mga kalkuladong risk sa depensa tulad doon na iniiwanan saglit yung tao niya at ngayon nga po ay nag-help dito kay Max sa loob. Instant basket na sana to kay Wiggins kung hindi lang siya nagbigay ng help sa huling segundo. Risky nga to mga idol kasi ayan, nalibre ang kanyang man sa corner na maaari ng tumira. Kaya nasa depensa pa rin talaga ng iba yon at hindi lang po si Vando. Nag-close out nga rin dito si Dalton para hindi makatira si post. Habang sineswing yung bola, sa sobrang aware nga rin po ni Vanderbilt sa pangyayari ay tinulak niya si Max na siya nakako ang mag-close out kay Pods. Maaaring si Vando pa rin naman ang tumakbo dun mga idol pero kasi baka magkalituhan pa sila at sabay silang tumakbo papunta dyan kay Podziemski, diba? Kaya nunulak na lang siya dyan para alam nila parehas ni Max na iisa lang ang aangat hanggang sa naubos na yung oras. Ayan, inapiran din siya ni Gabe matapos ang magandang depensa nila. Hindi naman din po nababad si Vando this game. 12 minutes lang siyang naglaro at nagtala ng 2 points, 4 rebounds, 2 assists, and 3 steals. Hindi naman po star player to para umiskor ng malaki din. Pero kitang-kita nyo yung mga intangibles o yung mga hindi nakikitang bagay na hatid niya para sa LA. Yung mga walang stats. Sa paa po yung injury nito pero dahil sa tagal din ng rehab niya, mukhang hindi na niya iniinda yung injury na yon. Active na active siya sa floor tulad nung dati na injury-free pa siya. Kaya kung i-rate nyo mga idol sa 1 to 10 and 10 being the highest ang pagbabalik ni Vando sa court, ilan po yung ilalagay nyo? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Soto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.